Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 12, Thursday, 2026. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook o YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV. Aliw Channel 23, meron sa Signal Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning, pare. Magandang umaga po sa inyo Tatanggap lahat. ko ng 5,000. Wow, puta na. Ha? Ano ba, weekly ba yan, pare? Weekly? One time. One time? One time big. Will begin Parang ano distributing. yan, Hindi po mahirap malinaw yan, kung one time, big time tong 5,000 daw. Bawat utility driver. Driver po ibibigay to ng public utility vehicles o kasama na yung tricycle. Okay. Si ES, Ralph Recto. Oo, siya mismo ang nakipag Ano siya meeting. mismo? Ano ibig siya sabihin? mismo ang nakipag-meet sa mga Metro Manila mayors. Is that below him? Well, pare. Executive Secretary yan eh. Siya mismo yung... Siya Huwag nyo mismo. kaming turuan. Ayan. Transportation Secretary Giovanni Lopez. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Okay, sige. Nakipagkita raw po sa mga mayor sa Metro Manila sa Malacanang. So ang magkakaroon lang mga Metro Manila. Paano yung mga nado sa Cebu? Jensan, Cagayan de Oro, Davao, Hindi kasing tindi ang kanilang Dagupan. Hindi kasing tindi ang kanilang pangangailangan, pare. Malamang. Ibig sabihin, mas mura ang gasolina ron? Kesa dito? Nandito yung media, pare. Dito nag-cover. Aray ko. Oo. So, kailangan, pang-media pala to. Oo. Kailangan daw po coordinated ang distribution. Okay. Dahil, following the directive of Ferdinand Marcos tinuro na naman si Ayan, Presidente. may kasalanan dito, Presidenta. Sabi po ni Recto, bilang mayor, kayo ang nasa posisyon para ipamigay yang ayuda. Magkano nga ba pinag-uusapan natin? Dito sa ayuda na to, magkano ang total? Yung kalahatan, ha? Sa 5,000. Anong kalahatan? Yung total. Sabi ng yung tatay ko, budget. suma total. Sa Martes daw po, next week, magsisimula na. AIX ang pangalan nito. Good coordination and simultaneous action. Yan po ang sabi ni Ralph Recto. Sa ganang akin, pare, ito na. Ito po ay hindi tinatawag ng mga economists, hindi sustainable. Okay. Yung mga ganyang effort, at ngayon, parang yun ang main effort ni Ralph Recto, ni Lopez. 30 billion pala, pare. 30 billion. Anong 30 Is billion? immediately available while the remaining amount is on standby. Okay, sige. Anong Ano sabi mo? AIX? AIX. AIX. O yan, Assistance 30 billion for- ang immediately available pero standby. Yung 30 remaining billion? amount. Oo. 5,000 each. Oo. Ang may numero dito. I-divide mo yung 30 billion by 5,000. 360,000 daw ang public utility vehicle operators at drivers nationwide. 360,000 Ang operators. ay hindi kasama tricycle drivers. Hindi pa kasama yung Kasi tricycle. registered yan sa local governments. Ayun. Patay kayo, paring Bisoy. Hindi kayo So kasali. yung 30 billion. Bisoy, hindi ka kasali. Bakit na naman si Bisoy Si nakasali? Bisoy tricycle driver yan sa Toda, dyan sa Paranaque. Ganon. Oo. So yung 30 billion po, teka ha, pucha, hindi nakakayanin ng computer. Hindi kakayanin ako. Hindi nakakayanin eh. 30 billion. Pag 30 million na lang. Divided by ilan yan? 5,000? 5,000 pesos. Okay, 6 million ang pwedeng bigyan. Sa Maynila lang yan. 6 million Maynila. na ang pwedeng 5,000. 30 million yan, ha? So, Yung 30 billion, 6 million. Ilan ang driver?
Ayun na nga, 300... Okay. Sa 6 million. 360,000. Ilang beses silang pwedeng bigyan ng Ayan, 5,000? yung sinasabi ko sa'yo. Hindi Ayan, one time, big hindi time. one time, big time. Ilang Hindi, beses? hindi. Yung pong mga siguro kung 5,000, 6 million, mga 20 beses. Ganun ba? Makakakuha sila. Okay. Sige. Kung every month yung 5,000 na yan, mahaba-haba. Okay. Mahirap naman yung one time, big time, bro. Wala kang mapapala. Usually ganun ang nangyayari. Nung mga nakaraan, one time, big time yung IX. Ngayon, yun daw pong mauuna mo, tricycle drivers sa labas ng Metro Manila, yan po ang sabi ni Gatchalian. Mukha si DSWD mamimigay. Kaya nandito si Rex Gatchalian. Susunod jeepney. Susunod taxi. Susunod UB. Tapos yung mga ride hailing nationwide. So may baitang-baitang para wag mabigla. Pero may condition po. Anong kondisyon, pare? Kailangan masamitin muna yung validated list. Ngayon, Wala kanino pa ba- magagaling wala yung pa ba- validated wala pa ba list? yan, bro? Mukhang wala eh. Yun ang sinasabi ni Gatchalian eh. So, agad-agad ba kahit to? sa LGU, next wala? week na raw to. Sa LGU, wala. Ano to? Tarantahan times na ba tayo? Panic time? Alam mo, pag tarantahan na ganyan, yung panaman na po problema. Available daw po ang pera. At nasa budget daw dyan, 60 billion. Pero lahat ba yun ibibigay nyo sa driver? Yung 30 billion ba yun ibibigay nyo sa driver? Paano yung mga ibang nangangailangan? Yan ang mga tanong po dyan. Yung AX kasi na yan, assistance to individuals in crisis situations. Pare, mga driver ba lang ang nasa crisis ngayon? Yun lang, sila lang ba? Ha? Paano yung iba? Alam mo, bro. So, uubusin ba natin yung 30 billion na available ngayon dyan sa drivers? May mga kakilala ko dyan sa Paranaque. Oh. Arawan, yung pag walang trabaho, wala silang kita. Ito yung mga nag-handyman, si Tolitz, yung aming hardinero. Oh. Pero yung gumagawa-gawa sa handyman sa... Asahan na natin. Paano yan? Walang ano yan? Hindi, asahan na natin yung mga customer niyan, yung mga nag-aarkila sa kanila, yung mga kumukuha sa kanila para magtrabaho, ay belt tightening din. Oo. So, in other words, mawawalan din ng trabaho yan. Nakalista ba sa AIX yan? Hindi po lahat kasi mararating. Ito ang sinasabi din, criticism sa mga ganyang programa, hindi lahat ng driver, yung sinasabi mo 360,000 na yan, hindi lahat yan mahahanap. Ito nga, problema po nila, nasaan daw yung listahan. Kailangan isubmit. Sino magsasubmit ng listahan? Malamang, LTFRB. Hindi, sorry bro. Lumapit sila sa LGU eh. This has to be LGU based, bro. Meron ba listahan yung LGU na ready? Ngayon sila magkanta kumahog, bare. Sa Martes na yan. Sila ang on the ground. Ilang araw na lang Kung yan. LTFRB mo aasahan yan, Do they have the organization on the ground? Gawa nila na. Para malista yan. Di ba pwedeng show of hands yan, pare? Di ba usi? Show of hands. Ako po. Parang ano pa magagawa natin? Village. Immediately available daw po yan. 30 billion. Pero Secretary Rex, hindi mo naman pwedeng gastusin lahat yan para sa mga transport drivers. Paano yung mga available nga yan, pero it's not wise to spend it all. Para sa mga driver, paano yung mga ibang tao? Yan ang sinasabi natin. Unless ang rational dito sa transport kasi ang engine, ang lifeblood para umaandar ang ekonomiya natin, nakakapagbiyahe So, mga hindi tao. mo pwedeng sabihin nyo sa farmers, yan ang lifeblood. Dun sa Sa mga magingisda, sa mga farmers, hindi mo pwedeng sabihin yan. Yung handyman, yung hardinero ko. Sorry, hindi ka kasali. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Mahirap. Yung mga nagtatrabaho kung saan, hindi mo pwedeng sabihin. At drivers lang. Nagpa-pump-prime din ang economy ang mga yan. Tama. Mali ako. Ang DSWD daw, mula ngayon, mag-coordinate with the Department of Agriculture para kung baka sakali
mabigyan din ng assistance. Nalintikan na. Teka, meron din ng agri Baka sakali. Meron din ng agriculture sarili, alam ko eh. Meron din daw presidential program for farmers and fishers. Halimbawa, yan transport sector, sinasabi naman po ni Secretary Lopez, yung fuel subsidy, may mga triggers. Meron kasi fuel subsidy, hiwalay po to sa AIX, yung assistance for individuals in crisis situation. Whatever that means. Lahat po tayo pwede kasi qualified kung tutuusin. Kung sa totoo lang, lahat tayo qualified sa AIX. Crisis, Lahat tayo nasa crisis eh. Totoo. Okay? Ewan ko kung paano didesisyonan niya ni Recto. Pero yung sinasabi ni Lopez, yung fuel subsidy naman, okay? May trigger yan. Kailangan $80 per barrel ang price ng oil in the international market for one whole month. Sa isang buong buwan po, Kondisyones. ayan ang kondisyones. By the way, Nakakailang araw pa lang yung over 80. Sa malayo pa tong fuel subsidy. Okay? Ang sabi daw po ni President Marcos, wag nang hintayin. Huwag na hintayin. Pare, Yung $80 per barrel. Yan. Pwede ba yun? inuutos Is siya to it kanino legal? sa mga agencies. Yun ang sinabi niya eh. Hindi natin alam kung inutos or public declaration. Hindi pa natin alam. Okay? So, it's up to the agencies to decide, dumisisyon, kung paano i-shortcut o gano'ng kaikling shortcut dun sa sinabi mong 1 month. That's what I presume. So magdedesisyon sila ngayon kung ano yung... So they have to set a new trigger. Oo nga eh. Hindi po pwedeng whim ang desisyon. Meron pa rin basehan yan. Kung hindi yung $80 na isang buwan na walang humpay na $80 ang presyo ng oil. Kung hindi yun ang trigger, ano ang magiging bagong trigger? Kailangan magkaroon. Kasi, pag wala pong basihan, walang ganon, walang trigger, by whim, Oo. ano yun? Magulo Kursunadahan. Kursunada. Kung kursunadahan na lang, hindi po. So, kailangan pa rin nila na panibagong basihan. Ano yung magiging panibagong basihan sa hula mo? Basta inutos lang ng presidente, ayos na kay Lopez. Kasi wala siya sistema. Ano ba pinag-iisip? Umaasa lang kayo sa utos ng presidente? Wala silang sariling pag-iisip na kailangan na meron po tayong sistema. Ganito magiging kung ayaw yung $80 dahil sinasabi natin sa karambola, historically, hindi naman nangyayari yan. Okay. Na one whole month consistently above $80 ang presyo ng langis in the world market. Wala po nangyaring ganyan historically. So, never mangyayari yan. So, hindi, pero yung binanggit mo, sorry, inaano ko tong balita, yung sa Tuesday, yung 5,000... AIX nga yun eh. So, Sa iba yun. Iba yung medyo yung fuel trigger subsidy. niyan, diba? Ang dami natin subsidy. Oo nga eh. Nakakalito na nga eh. time ka. Pero Pero hindi ko na masundan once lahat. you do kung this, saan. syempre yung mga ibang tao, teka, paano naman kami gaganyan na Ayun na nga. Kung yung AIX, ay gagastusin natin lahat para sa mga drivers. Paano yung ibang sektor? Lalo-lalo na yung mga nahihirapan talaga. Okay? So, ano po ang magiging basehan para mag-trigger yung fuel subsidy? Wala pa. But definitely, hindi pa pwede yung $80 kasi hindi mangyayari yun. mangyayari. Isang buwan, tapos manatili ng manatili ng isang buwan. Ngayon, may bago sila naisip. Discount naman sa toll. Okay. Pare yan, pag-uusapan pa yan. Medyo discount sa toll, sa transport sector yan eh. Ano At to? airfares, Ano pare. to? Parang Frankenstein? Iba-ibang parte. Para sa mga provincial buses at mga truck na may dalang mga essential Okay. goods at agricultural products. Discount sa ano? Pumayag na ba yung mga toll Hindi operators? pa. Kaya nga siguro nagkagulatan din dito. Ano to? Idea lang. Idea. Thinking aloud Thinking lang. aloud. Si Secretary Lopez. Ano ba experience kasi nito sa transportation sector?
Si Hindi Lopez? natin alam, oh. Hindi ko... Dala lang to ni Chubico. They had agreed daw in principle to provide discounts. Okay lang And had mangyayari. initially estimated this at around to 5 to 7 pesos. May number na yun. 5 to 7 pesos? Magkano po ba ang toll? Malaking bagay ba yung 5 to 7 pesos? Ang toll magmula dun sa, halimbawa sa South ka galing. Oo. Mahigit 100 na, di ba? Oo, mahigit. Oo. 200, 300. Tapos babawas ng 5 to 7. Wala. Wala. Yung mga ganyan ideya, Secretary, baka isarili mo na lang. Wag mo na i-announce. Kakahiya eh. Thinking out loud ka para kasi Ed Sheeran yan eh. Wag. Hindi, ibig sabihin, kakapa-kapa na tayo? Bankrupt na ba tayo sa ideas on how to deal or how to face the crisis, this situation? Wala na ba? Pero meron din siya pati sa air charges, sa CAAP. Ano daw? Possible reductions in some airport charges. Possible. Sabi nino? Ni Lopez din. Ni Secretary Lopez ng Possible DOTR. lang. Oo. Kasama rito, under review. Nagre-review Yung sila. shipping. Ito nga, landing and take-off fees. Nagtaasan na yung shipping. Sa Cebu nga, shipping. nagtaasan na sila ng fare. Ayan, sa barko. Kasama yan, pare. Dahil we're an archipelago, pare. Mas marami bumabiyahe sa dagat-dagatan. Kakapa-kapa tayo ngayon. Yung ba ibig sabihin nito? Pero kumakapa. Ang pangunahing response. Kumakapa kayo, pero Ano ba yung response? Tugon. Nagpe-press conference kagad kayo. Ang pangunahing action natin, mamimigay ng ayuda next week. Pero yung ayuda yun, malabo pa kasi hinihintay pa yung listahan. So, ano po ba? Kakanda kumahog sa listahan yan, bro. Kaya nga eh. Ang sinasabi po ngayon, mga senador nagsalita, huy, executive, gawa naman kayo ng contingency plan. Ha? In the next 15 days, sana may marinig na tayo. Yung po, since day one nitong crisis na to, yun na sinasabi natin sa Karambola, meron bang tatayo rito na government official at sasabihin, mga kababayan, relax lang, kalma. Ito ang gagawin natin. Meron ba ganon? Kasi yung ibang bayan po, ganon na sila nagsimula. Oo. Sa atin, ayuda, si Ralph Recto. Siguro happy na yung taong bayan pag may ayuda. Baka yun lang. Ang problema, pag yung mga hindi mo tinamaan ng ayuda, that's Galit. one. Galit. Two, yung mga inayudahan mo, na kulang pala yung bibigay mong ayuda. Galit pa rin. Galit pa rin. Although, matutuwa na rin yung nasama sila. Oo. Sana raw po, within 15 days, 23 senators, okay, naglabas po ng resolution, sinasabi, hinihikayat ang executive na maglabas naman ng plano. Meron ba? Bro, yung 4-day work week, hindi ba, ano yun, that's a government yun na initiative. nga, pira-piraso eh. Yun ang sinasabi natin. Contingency plan po yan, kabuuan yan. Meron tayong overall, ganun ang sinasabi natin. May tatayo dyan, sasabihin, ito ang ating mga... Lahat inaasa kay Marcos eh. Bakit pa kayo naging cabinet? Okay? National Contingency Plan. Bro, pwedeng para. Miniting ni Recto ang yung mga Secretary Recto, mga LGU. Somewhere there, wala bang napag-usapan na, ito akin lang napapansin ko lalo sa LGU namin sa Parañaque at sa iba, pagkarami-rami ilang banks yun ng mga aircon na na split type aircon lahat. Hindi ba pwedeng magsimula na ng energy consciousness, yung save na patayin ng mga at certain times. Si Manny pinapatay Pangilinan ng mga nawagan na, di ba, magtipid? Sino? Si Manny Pangilinan. Siya yun, bro. Sinasabi ko, LGU. Yung MMDA, whatever, pare. Kasi isa sa malakas yan eh. Then, Ewan ko kung nga ba pwede, kung... gumamit ng hagdan. Anong dahilan niyan? Ba't hindi sila Parang gumagawa? walang sense of Walang urgency. concern? Naisip ko lang, Hindi alam ang gagawin? Hindi alam ang gagawin? Walang concern? Walang utos? Namihasa sila na utusan muna bago kumilos? Mag-short sleeve muna. Ito, baka nakatanggap na to ng AX.
AX 5,000 ka na. daw, AX na. 5,000, AX. Sabi ni Recto, next week. Ano ba AX ulit? Crisis? Hindi ako naghahanap ng AX. Ang hinahanap natin, paano natin pupunuan ang ating kaban ng bayan. Patay. Ayun. Pare, that's the bigger, ano. That's the bigger problem. The bigger picture. Dami natin sinasabi, bibigyan tayo ng ganito. Saan nyo kukunin yon? Tatanggalin nyo excise tax. Mag-aayos kayo ng ganito, ganyan. O, nasaan yun? Meanwhile, yung infrastructure natin, Yung yung bidding, infrastructure, hindi hindi nakatigil, gumagalaw. nakatenga. Humingi nga ng contingency plan ang mga senador daw. Lahat sila pumirma ng resolution, humingi sa executive. In other words, ito po yung cabinet. Anong contingency plan? Anong pag-uusapan natin? Ganun. Oo. Halimbawa, ano ba ang mga papel namin? Papel natin. Papel ng bawat isa sa government. Kapag merong ganitong emergency, crisis po to, hinaharap natin, no? Let's not be Lulled into some ito, sense of complacency. kasi may na mga sandali reports lang. na madalian lang daw, surgical lang yun. Hindi madali yan to. The after effects will be longer than we think. Gaya nung nangyari nung Kumbaga, parin Jonathan, gusto nila, meron na nakahandang ganyang plano para kung ano man mangyari. Hindi lang itong crisis dyan sa Middle East. Ano pa yung iba? Large. we should anticipate na marami yan. Marami. after effects. Climate change na nga eh. Ngayon, So may mga kategorya po yan, cyber threats, lahat yan. economic shock. Mm. Halimbawa yung pandemic, nung ba may nakahanda tayong contingency plan? Wala. Wala. Ano Eh yan? yung kapaka rin tayo. We were working on the basis of instincts. Eh ang MDRRMC na yan, matagal ko na sinasabi, walang may man lang post-mortem. Kung sa dami nang namatay, puro statistics, walang sinasabi, anong gagawin? Next time mangyari yan, eto ang gagawin natin. Hindi, tsaka Meron bang ganon? it's a call to arms for the entire country. Ayan. Hindi lang government, hindi lang Public, ayuda. public. It's Kasi- everybody. Yeah. Lalong-lalo na yung mga kumita na. Lalong-lalo na yung mga may mga Sino kumita na? lalong-lalo na yung mga may pagkakataon na magbigay ng konting Pati private sector sinasabi. Dapat. Well, dapat private sector. As a matter of Sali, fact, oo. doon sa Maawa ka naman. Korea, Thailand, nung nagkaroon ng ganito mga crisis, sila mismo naglabas. May ng papel kanilang din mga- sila dyan. Meron silang programa ng ganon. Maawa ka naman, si Ricky Rason na ngayon ang pinakamayaman. Yes, and I'm sure he is willing to put in something. Ah. All of those. Ang MPIC, dahil daw po sa kinita sa power sector, water, at saka toll. MVP yan. Money MPIC, Pangilinan. money. Umakyat po ang kanilang kita, Kaya profit. yung mga meron, Ano yan? Power sector. Dapat government yan. Kaya meron water. mga Dapat pagkakataon government yan. Kalsada. na magbigay ng kanilang, hindi abuloy ito they invest, they work out, hindi kailangan abuloy sila. Ang Hindi importante, kailangan outright cash. Dalhin nila dito at sa mga productive sectors. Yeah. Pwede naman yun eh. Aha. Hindi naman nila kailangan ibigay. No, we are not asking them to give, but they should to give their fair share. Aha. In the interest of the public good. Meron pa Ganun yan. sinasabi rito, parin Jonat, reserve for critical commodities. Dapat meron daw tayong plano for that. Ano mga critical commodities po? Bigas, langis, pagkain, syempre critical commodity yan. Meron ba tayong reserve plan? Wala po. Ngayon, ito sa legislature, this is the time for us to take a second look, review all of those that they regulated the Okay. economy, ganito ang ginawa Before, natin, privatization, yeah. set. Yan. Pati Hindi- BOT, i-review nyo na. Wag na kayo Kasi pinagsasamantalahan po yan. wag na kayo maghintay na ganito ganyan. No. Hindi, sinimulan na yan sa, Ano ba yan? sa tax holiday. Akala ko nga tuloy-tuloy na noon na i-review yung mga lahat ng mga pinagbibigay Oo. sa big business. Pero wala naman nangyari. Wala. So, halimbawa yung incentive sa export.
kung ang po talagang tutuusin sa laki ng binigay nating incentive sa kanila, dapat tayo na pinakamagaling mag-export. Lumilipad na tayo ngayon. Kapag ganyan. Ano yung manananggal? Oo. Sobrang ano? Ang dami na natin. Katakot-takot na I-review yan. incentives. No. Yung BOT, ang dami nagsasamantala. Anak Kayo ko, na. bili ng bili, kaliwat kanan. Tapos Huwag na fire kayong sale. maghintay. In other words, kaya mamaya maganda yung sinasabi ni for the first time in after so many weeks na si paring Egay medyang sinabihan siya ng mga principal. Pumunta sa principal's office yan Si Father. si paring Egay. Father Egay. Father Egay, pare, medyo hindi na muna ikaw ang senior minority leader. Hindi, strategic reserves. Sa akin, importante yun Strategic reserves. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin nun? Yun ang yung gusto ko malaman Critical commodities. What? I-define nyo. Kasi yun ang kaya kailangan Alak meron ng tayo rachel. noon. Okay? Ano yon? Yang OFW po, meron na sistema yan. Meron na rin logistics dyan. Huwag na kayo available. makialam dyan. Assistance dyan. Okay yan. Meron na yan. Huwag na So, kayo, yung nakalista sa Senate yun huwag na kayo makialam. In other words, let the process proceed. Whole of nation participation. Yan. Private sector, civil society, and law. Yan po yung sinasabi ni Jonat. Communications protocols. Meron ba tayo niyan? Meron. Ano? Ah, Asan? Intermittent Libreng tawag ang sinasabi ay ng PCO na lumang-lumang uso na. lumang uso na yan. Kumita na yung gimmick na yan noong panahon ni GMA. Pinapaliwanag ko ulit. Kasi noon po, mahirap pang tumawag. Magastos ang tawag. Ngayon, Yung mga di kababayan natin, hirap na hirap. So, kailangan libreng tawag. Ngayon po, hindi na ganun Kung hanggang doon lang ang gimmick nyo, Ay, wala. matulog na lang kayo. Kaysa mag-gimmick pa kayo. Libreng tawag? na. Napakalaking kalokohan. Alam na lang ating mga Ano ba ang kababayan ating yan. communications protocol? Yan. Meron ba? Pag may bagyo, meron ba tayo communications protocol? Meron. Nakaanda ba tayo niyan? Meron. Maglalabas na statistics. Naku. Ang NDRRMC. At ituro mo yung presidente Ayan. sa Tapos, third paragraph. In line with the president's... 8:33 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Yan! Yan! Dapat! Yan dapat. Hindi sisisihin mo yung... sisihan. Konti lang ang airport. Mahirap yun Pag ganyan naman sinisisi mo. Okay? Sisisihin mo yung BAT. Dapat BAT exempt ang mga turist. Asan yung campaign? Mag-aapat na taon na natin sinasabi niya asan yung campaign. Kasi may kumikita lang dyan Hindi ko alam kung saan napupunta yung pera para sa campaign Sabi ko nga, di ba sabi nga natin dito sa Karambola, mamili na kayo ng 20 places of interest ng mga turista, whether domestic or foreign. Yan! And then, itanong Tsaka mo. yung overall, yung that will tie all Yes. these campaigns Yes, together, together. yung concept na napaka-hospitable ng Pinoy. Pilipinas. Yan. Yung culture natin ng Sa hospital. culinary, yun ako, kasi may mga pinapanood ako ngayon, bari, sa Oh. Korea at sa Japan. Ang tindi nila. Culinary nila, bro. Chibog? At ikaw talaga pupuntahan mo. Kahit naman nasa bahay ka, kakain ka Oo nga. Di lalo na kung turista ka, di lalo Kunin kakain mo yung ka. actual natural gems natin. Ito may bago, ang hina lang Teka ng muna, internet natin. meron na muna tayong message sa PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Basta sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. At sa PCSO, May siya laging pa. tatandaan,
Pag may PCSO, may siopaw at mami. Na malaking Na siopaw. malaking siopaw. Nagkaban- Palanggana. Palanggana. Gapalanggana siya. Gapalanggana na Ay, pare, siopaw. nabanggit Good ko morning, lang. paring Oh, Mel. good morning. Paring Mel. Paring Mel nga po. Very close po sa amin to si GM. PCSO. GM. PCSO, GM. Kasi kapatid po nung Kasama aming namin. kasama Yes. rito, si Jojo. Ayan. At saka... Niloloko ko nga yan eh. Yan ang ghostwriter ni Jojo. Sa column eh. Pero hindi, ano Oy, to? hindi. Music. Si Mel. nag-ano ba? Arranger yan. Oh, arranger yan, pare. Magaling yan. Magaling na arranger. Magaling na arranger yan. Si paring Mel. Ganon? Oo, Yes. pare. Huwag pala ako magkakamali nag-ano ba? pagkasama Di sa ba? karaoke. At magaling kumanta. Magaling kumanta yan. Huwag At akong one point, mangangahas, di ba pinag-usapan, ewan ko kung napag-usapan, di ba meron dapat compilation ng mga columns si Pan Jojo? Eh, yun na nga Nasaan eh. na yun? Baka dapat That's a treasure trove. Ang Treasure dami, trove. through Dami the niyan. years, Pwede Through the ipunin, years, oo, para pwede ipunin ipunin. yun. Kailangan Dapat ipunin meron, through the at years, least, ah. maski na selective lang. Pwede. Ayun. Hindi, Yan ang dapat na ano ni paring Mel. Kailangan may mag-asikaso na malapit sa kanya. Oo. Hindi, ano ba naman yung isang linggong may siopaw at mami, di ba? Tayo na mag-asikaso Asikasuhin na niyan. natin Oo. yun. Di ba? Pwede ko asikasuhin yun. I-edit na rin natin. Oo. I-design ko na rin yung Design na. cover kung gusto nyo. Ano ba Basta naman may yun? siopaw. May siopaw. Okay. Hindi, nabanggit ko lang kanina yung culinary tourism. Nako, Kaya ako nabanggit to, may nabasa ko, sa Ilocos, pare, sa Ilocos Sur, merong isang chef who is making waves internationally. Ang pangalan niya, JC Dayo. Tapos dyan sa Santa Maria, doon daw pare, ano nag-set up siya ng restaurant niya ron. Galing na siya ng overseas, galing OFW yan. OFW siya. Magaling. Gusto, ano kaya luto nitong taong to? No? Ano yan? Well, ang Ilocos, Balikod famous. sa. Ano ba balikod sa? Yung ano, sweets. Naku, putya. Yung ano yan. Matitindi. Parang- Mga kakanin. Mga kakanin. Matindi yan. At saka yan, alam mo, maganda dyan sa Santa Maria. That is a, Ang pangalan maganda, restaurant niya nga pala, Apo Nena sa Santa Maria. maganda ang simbahan dyan. Punta tayo, Matagal na. punta tayo. Yan ang mga Masarap pinupunta dito. ng... Yan, gaya nito. Sabi, wala, Yun lang ano wala, eh. ba't yung mga Korean Ano chef yun? dito? Pag Yung nilaban ano to? to tawag doon, yung sa mais na sinasangag. Sa Ilocos, masarap yun Oo. eh. Kasi ginawa na yan ng boy bawang. Oo. Pero it's not the same. Cornix. Corn, iba pa rin yung Meron ako. Ilocos. Uy, meron. Bukas, Oy. bukas magdala ako. Wag na. Ikaw naman, nagdadala. Hindi, bigay ni Mayor Jesse Saka, Galano ang ng ganda paway. nakuha niya sa Santa Maria. Napaka bucolic ang tawag dyan. Pare. Ang Yung sarap mga, kumain dyan sa may alam mo, pulo, batis. bawat probinsya may ganyan. Dito lang sa Rizal, papunta ka Meron doon. din ganyan. Bawat probinsya Ito, pare, mayroon eh. Ang ganda sana. ng Kakanin. Ano to, Ang develop antipolo culinary. sikat dyan. Sa kakanin, yung suman, yung mga, Suancelia, oh. ha? Yung mga Kasoy, sapin-sapin. dati, may kasi Bawat iba ba? region may iba-ibang style na suman eh. Oh. Tsaka totoo bang masarap ang yung sugar cane na suka Yes. dito? Yes. Hindi, yan ang totoo suka. Yan ang totoo suka. Yan ang totoo Talagang iba suka. lasa Well, nito, meron no? sukang galing sa nyog. Sa amin, coconut. sa ano yan, sa Bicol. Ito ganun. galing sa ano? Ito galing sa sugar. Sugar. Masarap na Yung suka. gumagawa niyan yung Del Monte. Binote na nila yan. Yan technique Pero ng ito suka. ang ganda ng kulay. Kasi ang pati Philippine cuisine, pinaghahalo-halo yung alat, tamis, at Oh, yes. asim. Oh, yes. Adobo. Oo, Yeah. oo. Yun yung style natin at pag nakuha mo yung balance na yon, Patay Matindi. na. Matindi yun. Oh. that's the best. Pwede mo ilaban That's kahit the sa New York, best. sa Manhattan restaurant. Laban mo doon. Ngayon, meron pong Anyway, grupo culinary ng tourism. transport group. Ang Yeah. sinasabi nila, hindi raw sila manghihingi na ng fare increase basta matuloy lang yung subsidy. At saka isuspend yung excise tax. Nagpahiring itong si Quezon City Congressman Franz Pumarin. Siya pala ang Chairman ng transportation transport. chairman. Hindi ba in trouble to sa flood In trouble. insurance? Matagal lang in trouble yan. Ah. Kaya, So ano to, bawi? Yung pong samahang manibela. Yung manibela ang tawag dyan eh. Yung liga ng mga Sina- transportation of operators. LEO. Balbena yan. Ay, so, inaasahan nila, matuloy yung subsidy, hindi na sila hihingi ng taas ng pamasahe. Ang problema po yung subsidy kasi, may sinabi ko nga, may trigger. Kailangan isang buwan na $80 per barrel ang presyo ng langis. Okay?
So sinasabi ni transportation, yun po ang kondisyon nitong mga driver, hindi na sila magtataas. Basta bigyan nyo kami ng subsidy. Kumbaga, yung pamasahe na gagamitin ng na ibibigay sa taas ng pamasahe ng mga mananakay ng commuters, gobyerno na po ang pupuno through the subsidy. Ang problema, mangyayari ba yung subsidy, pare Jonat? Yun na nga sinasabi ko. That subsidy can only be sustained up to a certain point. Ayun na Kasi nga. yung pagkukuhanan It's not sustainable. Pagkukuhanan natin ng revenue, wala yung yan. subsidy po or yung excise tax daw tanggalin. Ito ang problema sa excise tax. Mga driver, hindi kayo ang makikinabang. Yes. Okay? Mababawasan yung pang-araw-araw na Bili nyo. ginagastos nyo sa ano. Pero pinakamalaki pong kumukonsumo ng fuel dito sa Pilipinas ay ang private cars. So, ganito ang mangyayari. Meron kayong konting ganansya. Yes. Babawasan nyo inyong babayaran sa pump. Pero itong mga gumagamit ng private cars, mas malaki po ang pakinabang nila. And therefore, mas malaki ang mawawala sa gobyerno. Yung mawawala sa gobyerno na yun, dapat pwede nang Subsidy sa inyo. isubsidy sa inyo halimbawa, or sa pagkain, or sa hospital. Yeah, okay. So lahat po makikinabang kesa yung mga may sasakyan lang. Paano kaming mga sumasakay lamang? Doesn't this medyo problematic tayo rito because parang assumption mo rito lahat ng may sasakyan na pribado ay mayaman o may kaya. O SUV ay congressman lang o senador. Bro, Hindi ko a lot of ina-assume. these guys, bro, Sinasabi ko, kahit nagbayad ng, naghuhulugan pa nga rin hanggang ngayon sa sasakyan nila. Hindi naman sila nakakariwa sa buhay. Oo nga, so mali yung point ng driver. Ang point nila, pag may excise tax lang, okay na kami. Hindi kayo okay. Hindi kayo okay. Mas okay yung mga Public nasa transport private kayo. cars. Hindi, nasasabi ko. Okay din naman sila makakuha ng benepisyo itong mga private. Well, pwede. Kinuwento lang sa akin ng isang kaibigan ko motor. Pero teka, ilan dyan sa mga may private cars? Bakit kayo may private cars? Ibig sabihin you can afford. Kupang coding. Kaya 5 kotse ko. Bawat may kotse Yeah, dyan, yeah. hindi naman mura kotse. Okay? So, hindi tamang argument yun. Kami rin nahihirapan eh. Well, di ba? Makakabili ka ng kotse. Kaya mo. Kaya mo bumili ng kotse. Okay. Okay, sinasabi po nila, last resort yung taas ng pamasahe. Oo. So ano ang first resort? Tanggalin yung tax. At saka mag-ayuda. Is that a good move? Subsidy, And then subsidy. Marami po ang economists sinasabi nila. Ben Jokno, kinausap ko, pare yung pag tinanggal mo yan, mas maraming marihirapan. Paano yung mga paggagastusan sana niyang tax. And sabi, yung excise tax po, it's a way to discourage frivolous trips and things like that. Ngayon, ang tama yung move na i-subsidize muna mentras tanto habang mataas ang fuel price. Yes. Yung mga driver. Ang gusto lang natin mangyari, kailangan smooth, pulido. Hindi yung pagbigay ng subsidy na yan. Hanggang ngayon, kakapaka pa si Lopez. Kung paano niya gagawin yan. Wala pa. So, AX muna habang wala pa si Lopez. Habang hinihintay natin si Lopez na managinip at magkaroon ng inspirasyon. Yan. Para paano niya magawa yung fuel subsidy na yan. Hopefully, dumating yung fuel subsidy. Kesa excise tax. Oh, yes. Kung excise tax lang natin, kalimutan na natin. Ang pinakamaganda po, yung suggestion ng isang party list congressman. Na habang may fuel crisis. Ayon, no? Ano pangalan? Ayon, Arlene Ayon. Ano siya? Ano ba? Swerte? Pasada swerte ba? Pasada swerte. Swerte, basta may swerte. Malas eh. May word there somewhere. Ano yung kanyang rekomendasyon? Wala muna raw
wala mo na raw Paninikit. manghuhuli Huhulihin. Paninikit. habang may crisis. Kasi kawawa yung mga driver. Alam mo, kuha ko ibig niya sabihin dito eh. Kasama po sa cost ng pagbabaneho ng public transport, yang tong, yan lagay. Cost of, ano yan? Kumbaga, Cost of doing business. Cost of doing business. Kasama yan. Maaring yun ang pinupuntirya niya. Oo. Hindi naman yung... Pero yung Beating the loko-lokong red light driver at at swerving hindi ka, mo wala. apprehend, Oh, mahirap yan, mahirap yun. i-apprehend, ay Hindi pwede. magkakagulo po ang kalsada. Kakagulo. Pero naman, Congresswoman ba siya? Yes, Arlene eh. Kung ang problema natin, yung mga loko-lokong pulis o loko-lokong aid, at ang paraan natin, wala mo ng tikitan habang may crisis. Oo. It's not solving the problem at all. Baka magiging mas problema pa. May problema tayo dyan. Kasi, ano yan eh, naging Kagawian na yan. Nakagawian na yan. Lagay. Mm. Yung mga jeepney kasi, halimbawa, tumatambay yan eh. Kasi mag-aantay ng pasahero. Yes. May arrangement na sila ng Oo. traffic aid doon. Bibigay sila, Doon, pababayaan lang sila doon. doon nga sa mga areas na merong mga yung mahabang lalagyan mo ng mga plants. Titignan mo doon kung ilan yung 20 pesos o 50 pesos. Doon lang dinideposito. Ganun ba? Yung mga malalaking... Nakaisip na sila ng sistema, ha? Hindi, pare, wala yung ikaw mismo. Hindi, walang ganon. May sistema May na. sistema na. Galing naman. Grabe, kumbaga sa customs may drawer. Ito yung may paso. Okay, ayos. Suspend. Nung araw. Wag muna raw eh. Ano ba talaga gagawin natin? Walang overall na walang in charge. Tungkol dito sa transport, dapat yan Transportation Secretary. Siya maalam dapat dyan eh. Wala tayo naririnig dyan. Kaya malaki po problema. Yun silo. Ang number one na crisis. Pangalawa, yung food. Okay, yan. Malaking Yan problema. yung Yung, meron na bang? commodities, yung Sabi ng critical commodities. So, nang meron tayong contingency dyan. Commodities, lalo na yung bigas. Tahimik na tahimik po ngayon ang Department of Agriculture eh. Hindi ko alam bakit. Ang sinasabi ni Parin Joel, inaasikaso daw yung importation ng 200,000 tons na mga of sea bream at saka expensive fish. Saka trout. So, ibig sabihin, inaasikaso Chilean ng bass. sekretary natin yung negosyo ng pamilya niya. Uy. Hindi ba fish importer? Fish importer yan eh. Hindi, teka, may... malaking Ayun. fish importer yan. Yung grupo ni Secretary. Yan ba yung Frabel? Yes, Frabel. Yung, They are a fishing company. At the same time, they are importing. So, meron din bang subsidy sa farm? Sa Hindi, so, farming? kabisado niya. Meron. Yung AX Kabisado ba niya involved industriya. dyan? Makakakuha yung mga farmers? Hindi, mayroong ang sinasabi, yung tungkol doon sa subsidy parang subsidy ng PUB drivers, parang meron din sila doon. Doon nga AX eh, assistance to individual in crisis situation. Okay. Okay. Anyway, merong ito, inedit ko to bro and I wanted to bring this up sa Karambola. Various sectors, multiple sectors, nag-meeting kahapon. Now, one of them, yung Philippine Sugar Millers Association. Dapat Okay. government support yung locally produced biofuels. Ayan. Para sa, di ba yung ethanol? Dream din yan. Dream din yan. Bakit? Pare? Blending. Efficient yung ba tayo sa sistema? We are importing a lot of those. Na problema tayo dyan eh. Oo, bioethanol. So yung mga ganyan na idea na in the past hindi na nga nag-click yan eh. What makes them think na magki-click ngayon? Naging problema po yung biodiesel na yan dito Sugar sa cane atin. sector, doon kukuha ng Para raw mema. material. Oo, Mema yan. Parang ganun. parang gano'n. Yun ang... Mema sabi lang. Well, Ewan ko, na-correct na ba yung mga problema dyan? Wala nga eh. Di ba nagrereklamo nga si Senator JB? Kasi about 8 years ago, meron na siyang inano na para sa sugar industry. Modernization ba? Oo. Naglaan sila ng 2 billion pesos every year. Okay. O may nag-modernize May nag-modernize? na sugar mill. Meron Hindi, ba? at least napapublicize sila, umaangal na bakit puro importation.
Yan na nga. Okay. Hindi nyo naman kayang punuan ang requirement natin for sugar. Ayun. Ayan. So, dinadaan sa... ganyan. Ingay. Oh, ito parang Conrad, parang Joel. Ang laki ng, sinasabi nila, wala mo na importation ng sugar. Oo. Okay? Okay. Kinold nila yan. Ang lakas na importation ng molasses. Ayun, So, sino nag-i-import? Ayan, yan. Sila rin. Yan ang gusto ko malaman sa Sa kanila. mga sugar central Oo. din. So, Kasi sino ba magpo-process ng molasses? di kayo yun. Kung hindi sugar central din. Oh, Sino ba may control ng sugar central? di kayo. Di ba? Ayan ang sinasabi ko eh. Ito yung Kunyari, Sugar sector din. kunyari, walang importation sugar dahil kaya na namin na mag-ano ng sugar. Ang lakas na importation yun ng molasses. Oh. So ito yung kaninang minention mo earlier in the show na Ay, kay nako. return something back naman to the economy na Yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Ayan, ang dami. Ang hinihintay ko nga ngayon si Onyok eh. Sergio Ortiz Luis. Ano sasabihin naman niya? Kung anong PCCI at saka PhilExport. What are they saying? Meron na kahapon, nagsalita ang PCCI. Anong sabi? Yung excise tax. excise tax yata yun. Yan ang sinasabi. Wow. Hindi ko alam kung ang mga utak nito nasa puwet o nasa talampakan. Hindi ko alam eh. Wala ba tayo? Meron lang kasi nagsalita niya, tagalin niyo yung Oh. tax. Yun na, tuloy-tuloy na. Akala yun na yung solution Yun. natin. That's the, And what they all. call it, panacea. No. The cure to everything. And all and be all. Oh, Ay, nako. ayan na rin na, ito uso to. Tax na. Hindi nyo alam kung, very complicated po ang policy ng taxation. Sa totoo lang. Matinding pag-aaral yan bago gawin ang taxation. Tapos, in one instant, tanggalin mo yung Excise tax. excise For tax. what? Sa totoo lang, nung pong ginagumagana yung excise tax, nakakasama ba yan? Yun. Ganun natin analyzing. O yun, from that point of view. From that point of view, nakakasama ba yan? Nung excise tax, meron. May nandadaya ba? Oo. Binubulsa yan. Hindi kamukha ng tax incentives. Binubulsa ba yan? Hindi po. Napupunta na yan sa gobyerno talaga yan. Excise tax yan eh. Ngayon, doon sa fuel smuggling, kung nakakalusot sila dyan, hindi po kayo kasalanan ng Ng tax excise yun. tax. Oo. Kasalanan ng Enforcement yan. authorities Oo. yun. Enforcement yun. yan, enforcement. Oo. In fact, yan nga dapat tutukan nyo eh. Doon kayo tumulong, private sector. Oo. Dahil po yung mga smuggler, among your ranks, Oo. Sa inyo yun. At yun, hindi diba? na. At kakilala nila kung sino yan. At yun, At nakakahalubilo nila sa high society Yes. yan. At yun mga yun, Sa Makati. forever na hindi nagbabayad ng excise tax yan. Smuggling nga sila eh. May photo op naman eh. Paano yun? Yun. Nagsasalita ulit si photo op ngayon. Galit eh. Ganon? Galit na galit? Meron na naman ibang issue. Nagagalit. Teka muna, wala na akong photo op ha. Magalit nga ako. Galit ka ako. Teka, yung final sa multiple sector, itong Ano EVs, sabi? EVs are the answer. Nako. Electronic vehicles. Another Charging dream. stations at ano, pare. But I can dream, can't I? yan Yan na. na sinasabi niya. BYD. Dream. Ganon. Ilan bang... Napakalayo po sa... Una-una, napakamahal ng EV. Isa yon. Can all the drivers, the operators afford EV? Kaya kailangan po talagang comprehensive modernization. Wala nga tayong yung bad station para sa... Yun nga daw, government should facilitate. Oh, nakita mo? Nakita mo? Tinulong Nakita mo? yung gobyerno. Mag-i-invest agad ang government. Kailangan government muna. Para para makapagpabili kami ng EV, government should invest. Para kumita kami sa EV. Ayan. Meron naman sila sa mall. Para mag-import kami ng Meron EV. sila sa mall nila, 2, 3. Ayun, no. Ito naman. I-privatize yung EDSA busway. Oh, yan, Nandiyan ba yan? Nandiyan yan? Kasama. Wala. Hindi nila masyadong halata yun. Kita yung tali. Halatang halata ba yun? Oo. I-privatize lahat. Alam mo, Let the private sector All the take over. airports. Oh. Pero hindi, kailangan mag-invest muna ang government sa airport. Then, Bago, tsaka tapos ipapasok. i-privatize. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ
882. Tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Danal. Good morning ulit sa inyong lahat. Wala pa tayong patugtog. Wala pa tayong patugtog dyan. Wala bang patugtog? Mamaya na o bukas na o hanggat hindi naririnig. Yan! Yes! Yes! Thank you! Malay mo, makaramdam. Kapag nagpaparamdam tayo, baka maramdaman niya at baka sakaling magbago isip. Baka lang, sakali. baka. Yung recalibration na tinatawag. Oo. Oo. Ito po, mabilis na maubos ang LPG nyo. Bulok-bulok ba at walang tatak ang tangke nyo? Nako, magiging alisto na. Baka dinadaya na kayo at delikado pa yan. Kung naghahanap ka ng LPG na tested and proven na ang kalidad, tama ang timbang at available pa nationwide, dito ka na sa Regasco. Meron silang mahigit 400 showrooms at higit sa 2,000 dealers network sa buong Pilipinas. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Hanapin na ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan, para sigurado, Regasco. Yan. The best po yan. Ito pa, sigurado to. Sigurado daw po na ang anti-political dynasty, 5,000 raw ang tatamaan po. Sa totoo kaya yun? 5,000 opisyal nationwide. Etong second degree lang. Madi-displace daw 5,000. So what? Is this a warning coming from the House Committee on Suffrage and Electoral Reforms? The measure could displace more than 5,000 dynastic officials nationwide. Hindi, ano yan eh. It's not actually a displacement. It's a recalibration of your career. You don't have to be in politics. Big sabihin, wala ka na mapupuntahan pag lumabas ka na sa Yun na nga sinasabi ko. Kasi you can be very, very, creative. Parang You can Jonathan work naman, it out. you're being unchristian. Para what's her name? Yung movie star na pinag-init si Ann Curtis. Si Bong. Si Ann Oh, Curtis. si Ann Curtis. Ayaw niya magpatawad. Kasi nag-apologize Si Bong. Pati Congressman Mrs. Bong Suntay. Pati si Mrs. Sabi ni Ann Curtis, No. ayaw magpatawad. Sabi ng mga iba, Napaka-unchristian mo. that's so un-Christian naman. Mingi na nga ng tawad eh. Ano ba gusto niya? Ano? Ano pa gusto niya? So, para ikaw naman, ito naman, parang Jonah, patawarin mo na yung 5,000 na yun. Kailangan lang nila na magkaroon ng pwesto. Redirect your energies and your resources to some other more productive activities. More productive pursuits. Yes. Ayan. Marami yan, pwede. Out of 17,000 local positions daw po, almost 18,000 yan. Mahigit sa kalahati dyan ay Mawawala rin. dynastic. Roughly Ano yan? Yan yung families. second degree? Sa second degree pa lang to, Okay. Sa akin naman, so what? Bakit may study yung Congress nung ganun? At yung pangin nilalabas nila ngayon, are they campaigning against the anti-dynasty law? Are they campaigning against that? I don't know. No, hindi naman siguro. Hindi naman po siguro. Kasi karamihan dyan, nasa LGUs. Okay. Kung ikaw ay Congress, yung kapatid mo, Brad, wag ka na muna mag-mayor. Congressman ako ngayon eh. Ikaw sabi mo. Eh di ka pumalit sa akin as congressman. Oo. Pagkatapos.
Kung maganda serbisyo ko, sigurado mananalo. Mananalo ka, maganda pangalan natin. Maganda Pwede pangalan ba yun? natin. Baka naman pwede yun. Ngayon, marami pong development sa flood control. Yung COA, sinita si Garjola. Sino ba tong Garjola na to? Si Edwin. Ha? Edwin Garjola. Yun daw pong project nitong si Congressman ba to? Yes. Congressman Garjola sa Davao Okay. ay sabi ng COA, teka, nawawala na naman ang internet ko. Hoy! Ayan, meron ba tayong telco talaga? Meron ba talaga tayong yung project dyan sa Davao? Wow. 19, bagay mura lang to 19 million lang eh. Walang nangyari o may nangyari? Ano daw? Substandard. Okay. Sabi ng COA, inimbestiga ng COA. Tapos meron naman nag-file din ng charges against the Antique governor. Na sa Malaya ito lumabas, pare. Ganun si... Ang problema ko dito, yung aking internet ay nagwawala na naman. O yan ang sinasabi natin. Ba't di natin asikasuhin yung mga basic? Basic ba to? Internet eh. Charges filed against Antique Governor, 530 million project. Yan. Ngayon, yun namang mga maleta boys daw. Sabi ng findings ng NBI, paring Jonah, Yes, Maleta boys. yes. Oh. ay retired general ang nag-recruit. Ayun. Ayun. May naging recruiter. Meron palang recruit. Okay. Ang nag-recruit daw for Saldico. Ito yung general, retired general. Retired general daw, sabi ng NBI. Kumbaga, ang kalapit ata ni Saldico, yung retired general. At nirecruit siyang 18 maleta boys. Okay. Ang sabi naman ngayon ni President Marcos, nakikipag-usap daw ang government natin sa Portugal para maibalik dito si Saldico. Para wala na nangyayari. No? Hindi, meron naman. Case build up. Alam mo, sa dami ng mga nandiyan. Meron kasi chismis, parin Jonat, naiinip ang taong bayan, sinasabi, ay, pinagtatakpan nyo na lahat yan. Hindi na, wala nang mangyayari dyan. Masama po yung ganun na pag-iisip. Na Kailangan mag-iisip. ma-address ng Marcos government. Si Saldico, hindi nyo pa uwi niya kasi bubuking kayo lahat eh. Parang ganun na ang mga lumalabas. Maski sa internet, Kung ganun na. ako sa PCO, ako sa PCO at lahat, kasi nagsubmit na sina Justice Reyes, yung ICI, ng kanilang final report. Why don't you come out with the final report? at sabihin And then nyo, sabihin nyo, ito nangyayari at itong ginagawa natin. Ito na ngayon na stages na pupunta niyan. wala, 1, 2, 3, wala 4, pang 5. utos eh. Hindi, maganda na sina parang day. Di ba? Huwag nyo nang hintayin mag-utos yung presidente. Kailangan may utos eh. Para kasama sa press release. Upon directive of the president. Ganun eh. Yun ang problema. Sabi ni President, ICI has done its job. Yun. We agree. Talaga naman hindi pwedeng permanent. Ilabas nyo ang na. daming duplication na. Ilabas nyo. Dahil sa crisis noon, sa flood control, kailangan natin yung commission na yan. So ngayon, nabulgar na. So kailangan pa ba natin yung commission o kailangan yung talagang mga justice, Yung institutional. institutional, yung established na dyan. O kailangan pa natin magsimula bago, back to square one. Kakapa-kapa ulit. Hindi na. Ano yan? Para kasi Giovanni Lopez. Kakapa-kapa. Mahirap ang kumakapa-kapa. Mahirap. Ha? Ano Mahirap yan, masasabi pare. mo? Sabihin mo yan kay Bong Suntay. Sasabit ka dyan. Malamang sa hindi, sabit Sabit tayo. ka. Ano mangyayari pag kakapa-kapa ka? Tapos na rin yung trabaho, pero baka sakaling may kailangan pa. Yun ang sinasabi ng presidente. Totoo ba yun? Baka sakaling may kailangan pa na gawin. Hindi, sabit Sa na. akin fold Yes. up.
Tapos na Okay, eh. tapos na. Come out with the report and Yung kasi nagkaroon tayo ng crisis and we needed a group like this. Para kung ako sinaparing Dave, PCO, ito na yung report. Himayin na nila yan together with the Department of Justice. Tingnan na nila. Saan ba baka may pupunta to? pinagtatakpan nga eh. Wala. Wala? Hindi magtatakip Justice Reyes. Ano ba bang pagtatakpan yan? Hindi, yung mga gagamit ng report, baka may pinagtatakpan. Aba, yan ang dapat na ano. Hindi natin alam yan. Hindi natin alam. Justice Reyes, ano na yan? May-ari na aristocrat ito eh. Wala. Hindi mo sabihin super yaman yan? Super yaman yan. Pamilya na yan? Oh yes. Tatay niya, justice din. Justice din. Siya, justice din. Okay. Alex III, Oh, yan. Kanila yun, yung grupo mga kamag-anak yan. mga- Nagano-ano na sila. aristocrat. Aristocrat. Plaza. The Plaza, yan, naalala mo yung The Plaza sa Makati. Yan din yan. The Plaza. Mayroon pa Hanggang rin ngayon, meron pa yung masarap ng hamon yan eh. Yan ang masarap, yung hamon ng The Na may Plaza. pandesal. Ako, Ginugutom talaga. Wala ba may birthday ngayon? wala bang... Ha? Parang email naman eh. Matagal na nga siya. Tagal ng siopaw. Meron na ako napansin na isang item, yun daw mga materyales sa paggawa ng sigarilyo. Okay. 380 million worth of materials panggawa ng sigarilyo nahulid daw dyan sa Pampanga. ng Raw materials BOC. yan. Mga raw mat. Raw mat. So manufacturing na sila. So, ang smuggling po ngayon ay hindi na yung, Yung dadalhin na sigarilyo. actual product. Yung finished product na Hindi finished product. papasok. Mahal pa yun eh. Dito mo na lang gawin, Raw mat. mas malaki Yes, kita mo. basta nakikita mo. So, hindi mo i-smuggle yung sigarilyo, hindi mahuhuli. Oo. Ang i-smuggle mo, yung mga materials, hindi yun mahirap hulihin nyo, materials eh. Mahutak. Hindi, pero yung manufacturing Alam na, alam. very visible. Ang laki ng footprint niya kung nasa isang Hindi, bayan nasa ano ka. kayo eh. Nasa ano kayo eh. Puro nasa puno. warehouse kayo eh. Okay. Ang Eh, lalaki may ng... waste material ka dyan. Ang very visible dyan, yung delivery. Oo, Ah, yung sabagay, delivery. dahil Pero sa gabi na papa-akyat. ginagawa ngayon yun, at nakatakip ng lona, hindi mo alam kung anong laman ng mga malalaking truck na yon. Or, you use container van. Ay, araw-araw, may nakita ko container van, alam mo kung anong malay. Unless by intelligence Pero work, yung LGU, Diyos ko, hindi nila alam yun. Alam nila yun. kasama nga sa Ganyan, sindikato. sa bagay. Okay. Ito po, kaya itong report na to, ibig sabihin, yung sindikato, ganyan naka-sophisticated. Nag-ini-import nila, Roma, 300 million pesos worth. Oh, Pag bro. naging sigarilyo yan, mantakin mo gaano Ngayon. gaano kalaki yun. Diyan mo Bilyonan yun. Diyan mo makikita ngayon yung network. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta mag-import ng raw materials, halimbawa tabako, ay yung tobacco leaf, etc. at lahat, nang wala kang authorization from the National Tobacco Administration, DA yun. Hindi ka rin pwedeng kumuha ng mga equipment, etc. nang wala kang authorization para sa DTI. Mga ganun yan eh. So, ibig mo sabihin, It's a- umaandar. Umandar. Maandar ang sindikato. Magaling sila. Ano, kabakas yung mga, hindi siguro, kumita lang. Kasi, at saka, yung mga equipment ng mga hindi na cigarette makers dati na hindi na umuubra sila, baka yun na yung binili nila or something. Niretool lang nila Rinetool para medyo nila. mas modern Oo. ng konti. Ewan ko, grabe. Kasi maraming nawala. Ang lala na niyang cigarettes, Maraming- illegal, illicit. Hindi na yung at saka yan, ito matindi. Yung mga yan, kuhang-kuha nila yung mga paborito ng na maninigarilyo. Fast selling. Oo. Yung Akala- mga Yan ang pinefake. Okay. Halimbawa, Hope, ginagawa yan ng Philip Morris Fortune. Ginagawa nila. Magagawa rin sila ng Hope. Ayun. Yung Marlboro ng Marlboro Philip ng Morris. Philip Morris. Hindi kasi Oh. nakakakita ko sa mga probinsya, ibang klaseng Ayan brand nga. naman. Pero na malakas kasi sa mga probinsya, Mura yun eh. Mura lang sabay, pareho lang balasa, okay na to kuya. Oo. Ganun na sila. Yes. And it's a nicely packed, machine rolled yan. Hindi, and magagaling everything. yung mga yan. At hindi tax paid. Walang hindi docs, tax paid. walang docs, stamps yun. wala. Yung stamp nila doon, stamp-istapan. So paano ba masusugpo ito kung
kung sindikato yan. Intelligence work nga yung sinasabi mo. Intelligence eh. Tsaka Hindi yung mga pwedeng- kung itong LGU na ito, palasak na, palaging nahuhulihan kayo, yung local government dyan, Di ba yung Pogo, kaya yan Na-break. nauso at kumalat dahil naging backer nila yung mga local. LGU. Yes. Malamang ito, ganun din. Ano yun Brad? Yung kung ikaw manufacturer ka ng cigarette doon, welcome ka doon. Sa local, Ang daming trabaho niya. Daming trabaho niyan. Tapos may lagay ka tax. pa. May tax. Walang tax. Kunyari. Under the table tax. Ayan, okay. Tax na ba tawag Oo, doon? tax yun. Tax yun. Patay tayo rito. Pare. Ito ba isa? Yung Bureau of Customs daw. Nasabat nila mahigit 1 billion worth ng marijuana. Abandon daw yung seacraft or barko. O bangka, whatever, mo tawagin, seacraft. Abandon daw na nakita ng BOC. Ganon, nag-i-import tayo ng marijuana. Ang dali-dali itanim niyan. Tinatanim yan dito. 1.2 billion worth. Hindi, ibang klase ng marijuana sigurado yan, yung high grade. Okay. May mga iba-iba yan Iba-iba yan. Hindi, ang secret ng marijuana, sa processing. Hindi po yung tanim. Kasi may nakilala ako, pinag-aralan na nila yan dahil sa medicinal marijuana, ginagamit po yan. Yung tanim, ipoprocess nyo ngayon. Dahil yung mga marijuana tanim, meron ng engineered. Ang tawag dyan, yung engineered na po yung tanim, kung anong element nung cannabis sa tiba, ang gusto mong mas ma-emphasize nung tanim na yon. Na-engineer na nila yan. Merong food trip, merong pain relief, ganyan. Merong mahimbing na tulog, may mga elements, Gradation. ingredients. Oo, may variation. Yung marijuana mismo, na may engineer nyo yun. But you have to be good at processing it. Okay? So yung dito po sa local na marijuana, para maging ma-achieve yung ganong klaseng engineering, kailangan na science. Okay. Pero wala pa tayo doon sa science na yon. So may nagsasabi, kaya nag-i-import ng mga klaseng marijuana na gagamitin sa medicinal. Pero problema dyan, hindi legalize ang marijuana sa atin. Hindi. Maski medicinal purposes. Marami na pong gumagamit dito. Pero imported. True. Meron. Kaya itong sinasabi May mga ko, edad baka pa nga hindi ito yung recreational smoking ng marijuana. Magti-trip, pot session kung tawagin ang panahon natin. Hindi yan. Maaring ito industrial raw material. Yes. Sa ganito kalaki. Ang hirap ata ibenta niya ganyan kadami. Maaring hindi na, walang walang findings, walang alam kung ano. Basta abandon yung bangka. Ano yung natipan yun? Oy, may... Abandoned. May abandoned na bangka rito. Kaya nga, nagtakbuhan na yung mga nagtakbuhan na yung mga tao doon. Dahil na-tip, Yung papunta na dyan yung Bureau of Customs. Oo. Tapos, lumusot yung 10. Ay, pahuli ang tawag. 1 billion Lagi lang yan. nating naiisip yan. Pahuli, yung mas malaking nakalusot, ito, hulihin nyo na yan para sama nyo na yung bodigero. Ano sa aming bodigero? Dapat may mahuling kasama. Hindi, sa bigas yun eh. Oo, sa bagay. Sa bigas. Hindi, sa drugstore, bodigero. Sa drugs. Di ba si Sergeant lang yung nakasuhan Sarge, doon sa doon sa, wala na tayo narinig doon, yung sa Abad Santos, May kaso yun. 900, yung may nawala pa na ilang kilo. Yes. Nadukutan pa. Nakupitan na. Ito. Wala na yun, si Sarge. Ang smuggling po talaga, ang hirap sugpuin. Lalong-lalo na kasi ang lakas ng corruption. It's an enforcement issue. Enforcement issue yan araw-araw nababasa natin sa BOC, ang dami nilang ginagawa.
Okay? Ang dami nahuhuli. PNP, ganun din. Dami nahuhuli. Di ba? And yet, hindi po nasusugpo yung smuggling. So what's wrong? What could be wrong? Dami naman nahuhuli. Baka hindi po yung paghuhuli ang solusyon eh. Di ba? Kung araw-araw may nahuhuli, baka kaya sinasabi natin ni Jonathan, baka sinasadya na ipahuli. Ipahuli. Yun na nga. Para hindi Pahuli nga. mapansin yung malalaking shipment. Tapos overstated na lang kung magkano halaga. Nung nahuli. Nung nahuli. Abay ka kung sabay ng huli rin yan, pumayag sila na gano'n yung So policy yan. Di ba? cost of doing business. Laging kung magkano yung estimate, paano nyo nila, ako pinag-iisipan ko yan, paano nila nalaman magkano yung halaga nung nahuli. Halimbawa, ito marijuana, 1.2 billion. Depende ba sa tons? Kung ilan ang timbang niyan? So, titimbangin muna nila. Tapos, ibabase nila yan sa street price. Di ba? So, yun yung halaga ni marijuana. Sa tingin natin, wow, ang laki naman. Ang laki nung nahuli. Pero sa totoo lang, maliit na portion lang yun nung total shipment. Kasi araw-araw, halos araw-araw, may naririnig tayong nahuli. Hindi na natigil yung mga nahuhuli. Ibig sabihin, kahit yung mga, kung talagang natatamaan, nasasaktan, yung mga sindikato, nasasaktan na nawawalan sila ng malaking kawalan yun na pera. Kung araw-araw nawawala sila ng gano'n, baka dapat tumigil na sila. Pero hindi sila tumitigil Araw-araw pa rin may nahuhuli. Baka pahuli yan. Ayan ang mabigat yung pahuli. So ano ngayon ang solusyon natin? Oil smuggling. Meron ka ba naririnig? Ang mga nahuhuli po araw-araw, yung mga liit-liit na mga gasoline stations. Para lang masabi natin, oy, may ginagawa ang Bureau of Customs. May nahuhuli sa oil smuggling pero tapos ngayon, inaamin nila yung mga private piers, yung mga private po na daungan, wharfs man lang yan, o dock, ay hindi nila kayang i-monitor. So, ibig sabihin, wala po solusyon yung oil smuggling. Pero napakalaki nang nawawala sa atin. Ano yun? Hindi namin kaya i-monitor. So, wala na. Tulog na tayo. Parang yun si Abad. Inabutan ko na dyan yan So, wala ka na lang gagawin. Inabutan mo na yung sistema na yan dyan Di ba? Diba? Yung pag-determine ng oil price. Wala na lang. Tulog na lang tayo kasi ang hirap po i-monitor ng wharfs. Buti na lang yung araw-araw na lang mag-report tayo may nahuhuli na maliliit na gasolinahan. Ganon din sa sigarilyo. Baka pwedeng matatanggal, wag na kayo mag-smuggle, dumiretso na kayo kasi wala nang excise tax. Hindi, yung VAT malaki. 12% yun, pare. Yun ang pinaglalaroan nila. Yun ang mas target. Ngayon. Ito, sige. Hindi, nabalitaan ba ito? Ito naman, shabu, pare. Na nahuli dyan sa may Mindoro. Occidental Mindoro. Occidental 6.8 billion sa speedboat. May mga retrato. Ayan yung nawawalang bangka pala. Ayan yung walang tao na siya, bangka. yung bangka. Ito palang sa ba Manila Port, inismagel pala ito marijuana. Nagkamali ako, I'm sorry. Ito. Mali po yung report ko. Ito yung shabu. Yung shabu, yun yung iniwanan yung bangka. Kasi Dahil- sumadsad, hindi bangka yan. Hindi, speedboat na magandang klase. Para hindi Magkano? Sa 6 billion. 6 billion. Pinakamalaki yan. Malaking speedboat. Punong-puno yung speedboat? Oo, ito Malaking speedboat. Malaking speedboat. Hindi, parang halos maliit na yate. Yate na yan. Tapos nabutas yung dahil sumadsad siya. sa mga bato. May dalawang parang foreign looking nationals daw Hindi nila kabisado yung... nilapitan sila ng mga taga ron. Ayaw magpatulong. Tapos hindi marunong magtagalog. Ayun na. Patay na tayo dyan. Sabi. Tapos? Tawag na sila. Dumating yung army naman. May patrol base dun sa may... Nahuli yung dalawang foreigners. Nahuli Nahuli sila. Chinese looking or Chinese looking Oriental? daw Chinese. Ayun. Occidental Mindoro nakatakbo yan. yata. Ayan, hindi pa huli yan. Hindi pa huli to. Hindi, Ito, nagkamali sumadsad to, na sumadsad sila. Oh. At may markings yung packaging na
Di ba malalaman naman kung anong lingwahe ito, bari kung Kung saan nanggaling kung, yan? kung Vietnam to o China. Well, siguro under investigation ngayon. No? Ang lakas ng loob niyan. Lakas. Bakit Naka-speedboat itong eh, lugar na to, naka-speedboat. Barangay So, ganyan lang ang Paluan, huli natin? Occidental Mindoro. Nasa Saan? Paluan, Occidental Mindoro. Coastal Coastal area. town yan. So, ibig mo sabihin, makakahuli tayo ng ganyan dahil lang na Ito aksidente lang. aksidente lang. Oo. Hindi, Hindi yung totoong naman-manan. ang haba kasi ng ating coastline. Very porous eh. Malaki yan. But still, we have to do something about that. Yeah. Bakit ba ang BOC hindi sila pwede humingi ng tulong from satellite, technology, mga ganyan, DOC, DICT, gagamit ng mga... Sa US, ganun manghuli nun ng drugs sa Gulf. Satellite. Lahat ng dumadaang barko, monitored nila. Pag yung pag yung DICT at saka mga telco kausap mo, baka biglang pag mayroong nagclose, hindi mo na Baka mahuli, no? Baka mahuli. Bingo sila, kasama sila sa sindikato. I won't be surprised, ha? Pag bilyunan ang pinag-uusapan, Brad, all the works yan. All the works. Nagkamali lang itong mga Chinese na ito, sumadsad sila. Hindi nila mabato pala yung kabisado Hindi nila kabisado yung area. area. Yung area ng barko. Yung Paluan. Baka papunta silang Palawan, napunta sila sa Paluan. Mali ang pronunciation. Mare. 9:31 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Pangulong Marcos balik bansa na, working visit sa New York, naging produktibo. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naging very productive ang kanyang working visit sa New York, kung saan kanyang isinulong ang kandidatura ng Pilipinas para sa pwesto sa United Nations Security Council. Ayon sa Pangulo, ginamit niya ang pagkakataong iyon upang ipahayag ang panawagan para sa kapayapaan sa gitna ng tensyon sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Sa kanyang pagdalo naman sa Commission on the Status of Women 70th session, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon, pagkakaisa laban sa karahasan sa kababaihan at mas malaking partisipasyon ng kababaihan sa paggawa ng mahalagang desisyon sa lipunan na ipagpulong din ng Pangulo kay Antonio Guterres, Secretary General ng UN, kung saan kanyang ipinahayag ang patuloy na suporta ng Pilipinas sa multilateralism at pandaigdigang kooperasyon. Bukod dito ay nakipagpulong din ng Pangulo sa mga negosyante at mga mamumunan, kabilang na ang US Medical Glove Company na plano magtayo ng pasilidad sa bansa na maaaring lumikha na mahigit 2,000 trabaho, at mga opisyal din ng JP Morgan upang talakayin ang kooperasyong pang-ekonomiya. Samantala, nakabalik na sa bansa si Pangulong Marcos kagabi bandang 11:29 ng gabi sakay ng PR Flight PR001 matapos nga ang kanyang working visit sa New York. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DA nagpasalamat sa DOE matapos pahintulutan ang mga magsasaka at mangingisda na gumamit ng portable containers sa pagbili ng krudo. Ang detalye sa report ni John Riz Calata. Pinasalamatan ng Department of Agriculture ang Department of Energy dahil sa pagbibigay ng konsiderasyon sa mga magsasaka at mangingisdang nais makabili ng langis. Ito'y matapos linawin ng DOE na maaaring bumili ang mga magsasaka at mangingisda ng gasolina at diesel gamit ang portable containers tulad ng jerrycans at drums, partikular para sa mga bangkang pangisda, gayon din sa mga traktora, irrigation pump at harvester. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, mahalaga ang hakbang na ito para matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa panahon ng pagtatanim at anihan. Samantala, una nang inanunsyo ng DA ang posibleng pamamahagi ng fuel subsidy para sa nasabing sektor sa susunod na 2 linggo. Ako si John Riz Calata para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Kapakanan ng mga pulis na ide-deploy ngayong sa tag-init po o kasabay na summer vacation, tiniyak po ng PNP. Ang report mula po kay Patrol 17, Jopel Peleño. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
ang mga police commander na repasuhin ang protocol sa deployment para sa police visibility upang matiyak ang kapakanan ng mga tauhan na nasa ground. Ginawa ng hepe ng PNP ang direktiba kasunod ng paglulunsad ng mga hakbang para sa seguridad ng buong bansa ngayong summer vacation. Ayon kay General Nartates, kabilang sa mga dapat paghandaan ang heat index at ang kalagayan ng kalusugan ng mga tauhang itatalaga para magbantay sa mga puok pasyalan at iba pang lugar na direktang nakalantad sa matinding init ng araw. Ito ani ang dahilan kung bakit mahigpit na binabantayan ang regular na physical fitness at mga medical tests ng mga i-deploy na tauhan para matiyak ang kanilang kahandaan sa hirap ng beat patrol at police visibility lalo na sa panahon ng tag-init. Una nang tiniyak ni Nartates ang kahandaan ng PNP para siguruhin ang kaligtasan ng bawat biyahero, pilgrim at nagbabakasyon kasabay ng paglulunsad ng Oplan Ligtas Sumwak 2026. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan! Dapat! Salamat po sa campaign ng DOT at wala pang turistang dumarating dito sa Pilipinas. Umaangal na yung mga hotel eh. Gastos kami ng gastos eh. Sabi nila, pagpapaganda ng hotel eh. Pero medyo matumal daw ang pasok ng mga turista. Everyday na ano yan ha? Gastos. Everyday na bakante. Parang aeroplano yan eh. Paano na sila andutan yan? Ano yun, dami na nakuha ang incentive niya. Bagay. Buti sila nakakuha incentive eh. Marami akong kilala eh. Ano Yung mga incentive? bed and breakfast eh, wala Ano incentive? Konti lang incentive. Sa bagay, halos Yung lahat. Arcovia nga eh. Paano? Di isipin mo. Eco-zone yan. Ecozone. Oh, di nakuha. Hindi, tsaka mahalaga sa kanya, yung mga lupa, BCDA, nakakuha yan, napakalaking lupa. Lease! Almost 70% ng... Sarap ng lease, ng pare. BGC. Wala kang cash out. Di ba napakasarap nun? Mm. Yung Villamor, Yan. yan Resorts World, hindi pa napakasarap niyan. Nahirapan lang siya doon sa Cubao. Kasi kausap niya doon si George Araneta. Mas mano sa kanya yun. Mas tuso sa kanya. Magaling na Magaling businessman na po businessman yan. Ang dami niya kasi doon, ang ginawa ni George Araneta, lease din. Pero buwan-buwan, entrega. Yung mga Hindi mega, pwede. right? Tsaka Hindi mer- one time, big time na lease. Hindi ka mukha sa government Lease land. program. Yan. BCDA, 50 years, renewable, another 50 years, para ikaw na may-ari. Pero hindi mo binili. Napakasarap ng deal noon. Eh yung sa Villamor, pinaalis na sila ng Air Force. Eh bakit hindi sila umaalis? Paano kaya to? Ito, merong at least ang DA may balitang maganda. Ba? Ako yata ba nag-edit nito? Ah. The Department of Agriculture has cleared the way for select agricultural land conversions. Ano ibig Carving sabihin? out exemptions para sa mga renewable energy and government socialized housing. Saan yan? Well, wala pang nilalagay ko Baka saan. 2 hektarya lang yung sinasabi niya. We are talking about millions of hectares na underproductive or unproductive. Anyway, ang DA pinapayagan nila yung processing at issuance ng certificates sa land use reclassification. Although tama ka, wala nakalagay kung saan at ganong karami. No? Tsaka hindi sila nag-ano ng reclassification ha. Hindi pwede yun. Basta na lang titirahin nila ng gano'n. Anong conversion? They're not the ones DA involved. yung mag-analyze at No, they cannot do that. They cannot do They're that. not doing it. They are not supposed to be doing it. Ang nag-reclassify niyan, DNR, at saka in the case of agrarian reform lands, DAR.
together with the local government. Yan ang problema pag wala pang national land use plan. Gumagawa na sila Gumagawa sarili. sila Kasi ng ano. kakausap doon nila Department of Energy, National Housing Authority, tsaka DSUD. Ayan. ibig Department of Humans. They have to work with the Para- DNR. They cannot just do that. Kasi there are certain, Hilaw na hilaw lupa pala ngayon, to story. may classifications yan eh. May forest land, etc. and everything. May mga ganun. Bakit to nawala na naman ang internet natin? Ano ba to? Yan number one na problema natin ngayon. Yan ang sinasabi Kala ko ba natin, may yung connect- basic, kala the ko ba basics. Konektadong Pinoy. Oo. Magkakaroon na ng All the basics that we are. competition. Pare. Ang si Lutilla raw, nangangako siya yung relations between Manila and Vatican. Kasi magiging Vatican. Kaya, Pinapatulan pa ba itong mga ganito? ano yan? Kasi, Popo meets the Pope. Popo meets the, The Pope. Pope. Ganyan. Ba't hindi mo muna ikwento? Ano yung pinagagawa mo nun sa Department of Energy? Kaya ang mahal ngayon ng singil sa amin, na Meralco. Dapat yun muna ikwento niya bago ito Vatican. Hindi, ano yan eh. Meron, Pare nagsalita yung Meralco. Kahapon ba? Kahapon ba yun, Joel? Alin yung... Natataas daw ang singil Oo. natin by almost 70 centavos per kilowatt hour. Ang laki nun. Dahil mahigit kalahati nun, mapupunta sa Aboitiz. Yung ancillary services. Yung tataas yung singil ng NGCP. Bakit hindi yan ang paliwanag niya? Galing siya sa Aboitiz. Hindi, meron Philippine Energy Development Plan. Meron na? isinabit, meron. Saan? Pero hindi ko pa nakikita laman nun, pero meron. Baka pa lang yung kay Alcusi yan. 15,000 megawatts daw Nang gagawin. na gagawin. Yung pala, yung 12,000 doon, o almost 13,000, yung kay Libiste, na kumita lamang sa stock market. Oo. Wala naman yung Meron konti. 11,000 megawatts. siguro Binalik. nakapagtayo siya ng 200 megawatts. Ha? Sila yan. Meron? Meron daw. Na tinetake over pati ng MVP Group. MVP Group. So, Tapos isa pang balita, yung spokesman ng Nestle, nako, another. yung FDA, kakampi po ng Nestle yan eh. Ganito yung Nestle, nagka-problema sa infant formula Yes. na meron daw toxic. Oo. Nailabas na nila yan sa merkado. Ang ginawa po ng Nestle, Recall. nagre-recall. Voluntary daw, sabi ng FDA. At ang FDA pa nag-a-announce. At hanggang ngayon, ang FDA, successful daw. Yung ginawa ng Nestle na na pag-withdraw. Galing naman nun. Pare. At nagkaroon sila ng controlled destruction of recalled infant formula products. Ano ba yan? Hindi sinunog. O ano? Alin? Yung mga na-recall na ano. Hindi ko alam kung anong ginawa eh. Basta nag-announce lang ang FDA successful. Bahala na kayo doon, public. Kung yung mga anak nyo po, pinainom nyo nung infant formula na yun ng Nestle, na meron daw toxic materials daw, bahala na kayo. Ay, hindi. Sinabi nila there have been no confirmed or conclusive cases of illness. Pero meron na uminom eh. May nagreklamo na. Pero FDA yan nagsasalita, by the way, hindi yung Nestle. FDA. So maniniwala Ganito tayo sa itong sila FDA ang ganda ng kanilang regulatory Relationship? engagement or relationship. What do you mean? Maganda. Magaling itong Nestle kung sino man ang kanilang corp at Iyan ang government problema relations. natin sa Walang pinatbat si Musselman dito sa kung sino man. Ang sila ang dumidepensa para sa kanila, nagpe-press release Spokesman para sa nga ng Nestle. Yun ang problema natin sa mga regulatory office ng gobyerno. Hindi ba fake news yan? Imbes na kakampi natin, ang kakampi nila, yung mga kumpanya na kailangan nilang disiplinahin. Hindi ba fake Walang penalty Hindi, ang fake Nestle, pare. Walang penalty. Hindi ba fake news yan? Hindi fake news to. Hindi. Ang sila susunod dapat na ginagawa ng FDA after being the mouthpiece ay banat. Okay? Ilan ang na-recall? Ilan ang yung batch na yan? There are 10,000 in that particular batch. Okay.
you are going to be fined 10,000 each. Ganon? So 10,000, 10,000. Meron ng revenue yung gobyerno. Wala nga fine yung FDA sa Wala ba? Nestle. Hindi ba nila sinabi? Walang fine. Successful In fact, recall. they recall and they oversaw the Ano yung mga controlled brands? destruction of the... Sigurado yung FDA 100% na-recall na? Hindi. Hindi na sinabi yun. Dapat ano yan. Hindi na sinabi? And you see the difference, ha? Diyan sa Pilipinas yan yung press release. Itong international, itong BBC, wala kang makikitang regulator dito, puro Nestle. Kayo, Ano yung big mo sabihin wala ka makikita regulate? Nestle ang kailangan mag-depensa ng sarili nagsasalita nila. sa Global BBC. recall, batches sold, okay, you know confirmed reports of illnesses, pero Nestle ang nakaharap. Walang harap para sa kanila na... Wala FDA. Dito sa atin, FDA ang nakaharap. Taga-sangga. Sino sa ang- local office, ano? Sino ang I'm just looking at the difference, ha? Sino ang lumalabas na spokesman ng Nestle? Wala. Except the FDA. FDA dito sa Pilipinas. That's ang galing. Ha? Dapat parang siguro- imagine mo parang Dapat siguro si tingnan Patrick yan. T. kunwari siya ang salita ng salita para dun sa ano. Nasasanay sila kay Patrick T. Dahil siya naman talagang tigapagsalita ng concession. Sila Jeric Sibilia, Oo. sila Hindi ano. na nga lumalabas sila Jeric. Hindi na- Nagti-TikTok na lang yung mga yun eh. Hindi, Ano pero pala, it's about time na... Ito yung non-special pro formula. NAPKID. Special. Nanti o Non-kid. Nanti pro. Basta yan. Dapat siguro tignan ni Secretary Herbosa yan. Because attached agency yan ng FDA eh. It's about time na tignan natin how to work it out. Para ma-find, at least man lang, tignan nila kung yung lahat ng batch na yan ay na-recall na talaga. Hindi, tsaka ang sita ko dito, bakit wala man lang aksyon yung FDA against Nestle? Bagkus, sila pa tagapagtanggol. Baka kailangan imbestigahan din ng Senado yan eh. Kasi abusado yung FDA na yan eh. At ang FDA po, hindi lamang yung case ng... They are currently investigating the voluntary recall. What? Investigating Actively the what? overseeing and validating, quote-unquote. Pero Hindi, tama sabi ka, no? nila successful daw yung recall eh. Sabi ng Dapat may FDA. numbers yan, ano? May numbers. How many are... For example, we got 10,000 50,000 bucks from Cebu City, yung mga ganon. Walang ganon. Tapos ano to, Jonat? Yung Baguio, humihingi ng audit, full audit nung Camp John Hay. Yes. Kanino? Si KBCDA? Sila na may hawak ngayon? Kasi Bakit? may sharing yan eh, dati, originally. I see. Kasi ang nagiging problema dyan sa Camp John Hay at this point in time, yung mga kaso-kaso, ng mga individual na bumili. Oo, number one. At saka number two, yung Camp John Hay development pa rin versus the government, The BCDA. the BCDA. Kasi hanggang ngayon, hindi pa Matigas sa natatapos ulo yan. ng BCDA. Ganun. Hindi pa natatapos hanggang ngayon yan. And so, the Baguio City is now getting into the fray kasi from the start, nung nagkaroon ng private sector participation dyan, involved ang city. Tapos ngayon, hindi sila na-involved. Hindi nila alam kung ano nangyayari. That's why they are looking for audit. Kawawa naman yung private sector. Kinawawa na yun. Sila na nga ang tiga doon eh. Sila kinakasuhan eh. As a matter of fact, meron pa binanatan pa sila ng BCDA ngayon na parang estapa or something. Hindi, inuudyokan ng BCDA. Yung mga individual. ang idemanda, No. yung Camp John Hay. Development. Yung corporation. Oo. Yung Camp John Hay, joint venture yun. Actually, ng may mga investors at saka yung Phil Estate at saka kasama yung Baguio government. Right. Yung Baguio government, meron sila doon na share. So gusto nila, inventaryohin nyo. Ano ba nangyari sa amin? Eh? Oh. At saka sinasabi nila, Bakit kayo ngayon, ang nagdidesisyon dyan, pag-aari pa rin ng Baguio yan. Hindi naman BCDA lahat yan. Right.
Malaking portion niyan, Baguio City government. At kung may bagong master plan, they have a say. Yes, Ano, tsura niyan. they have a say. Of course. Ano yun? Pababayaan na lang ka. Sinasabi kasi, halimbawa, yung sinasabi mo pare dun sa South, yun na take over na government property. Yeah, palagi nire-raid ang government property na real estate, magiging real estate. Halimbawa yung Baguio, gusto ng BCDA kasi dyan, ibigay sa iba. Although parang nawala na sa Malacanang yung backer. Yung original na backer noon. O magbabago na ba ngayon? Kaya may sinasabi, dahil nawala na sa Malacanang yung backer na yon ng BCDA, baka magbago na ang ihip ng hangin. Kaya gusto ng Baguio, teka muna. Nasaan kami dito? Pabago-bago. Ano na ba kami rito? Pabago-bago ihip ng hangin. Parang dinadaanan lang nyo kami. Oo. Baguio ito. Baguio to. Hindi naman pwedeng kayo-kayo lang nagdidesisyon dyan. We were part of the original contract. Tapos meron ako napansin na item, pare. Yung Department of Science and Technology at saka yung Philippine Army, nagpartner daw sila para magkaroon na ng locally made uniforms for Army. Ibig mo sabihin, imported yung mga ginagamit ng mga sundalo natin? Hindi, yung mga tela-tela siguro. Baka kailangan pa ngayon ng DOST? Magpa-partner sila? In terms of the naman tela. may karne yung store. Baka yung, Ano yung baka yung tela. Locally made tinatahi pa abroad? Wow. Kawawa naman tayo. Army na nga natin yan sa iba pa bibili. May supplier yan. May di ba? supplier yan. May supplier yan. Oh. Locally made. Teka ha, ito yung item Baka yung locally made, pagdating sa fabric, dadagdagan nila ng... Philippine Textile Research Institute. Yan. To develop. Yan. To develop pa lang. Locally produced military uniforms. Yes. Using telang Pinoy. Yan. Fabric. Yan. Yan lang. Yan ang ibig sabihin yan. Ah. We are talking about the tela. Ba, ayos bumalik na ang textile Philippine-made industry natin, Army unit. Hindi Army pare, taon-taon yan ha. Siyempre. At saka bakit tayo asa sa import? Paano kung nagkagulo? Di walang masusuot Hindi, yung... yung tela. Ang ini-import natin dyan, yung tela. Okay, dito pa rin yung... Dito pa rin ginagawa yun. Magre-research pa raw yung DOST. Dapat din na nila inilagay yan dyan eh. Wala naman tayong textile industry at this point. Binanatan Hindi, na tayo. Baka meron alam mo silang- po, yung ginagamit na tela ng Army, specialized yan. Okay? Hindi pwede dyan yung ginagamit nung kaminero o nung Yung pa rin. yung mga nagwawalis sa kalsada. Yan din yung gagamitin ng mga sundalo natin. Hindi. Specialized po yan, tela na yan. So therefore, kailangan ng science para makadevelop yan. Halimbawa, Kevlar. Okay, meron ba tayong capability to produce that? Kamantalan lahat na sundalo natin, dapat meron nun. We are importing Kevlar. Definite. Kaya kailangan po ng DOST raw mag-research. Yung mga body armors at imported yan. Okay. Ngayon, sino magpo-produce? Investor. Sino investor? Sino investor? Ayan. Yan ang magandang mga tanong dyan eh. So, magre-research yung DOST, ma-research nila. We have a new, mas magandang method using local materials and everything. Science-based. Para maging magkatotoo yan, magkaroon ng pabrika, ang laking pera po niyan. Nakahanda na ba yun? O puro ano lang to, announcement ng partnership? Parang memorandum of agreement. Memorandum of understanding. Mas na ganun. Ba, MOU or MOA. MOU lang to. So wala pa to. Wala pa Ganda yan. niya, kung may marketing, parang si Benchan, o kaya sino. May fashion, ano pa. Pare, maraming papatol dyan. Ang laking market. Oo, laking Ano yan? market Captive yan. market Saka yan. every year nga, nare-renew yan. Baka dapat talaga kung sino private sector ang interesado rito, sila na mag-research. Wala na kayong maghintay sa DOST. Wala tayong textile industry. Oh, sige. Nawala na yan.
Yan ang problema natin. Is there anybody Wala. Kaya nga who would like tatanong to- ko Kaya yung textile industry, binalikan na pala natin. ini-import natin yung terrace. Eh samantala daming trabaho magagawa nito. Taon-taon yan eh. At hindi lang army. Police. Police. Sino Police. pa? Specialized din ang kasi ginagamit na uniform ng police. Dapat yan uniforme ng police. Yung weather rain resistant, tapos hindi mainit, pero ang ginagamit nila yung ordinaryong Police. tela BJMP. lang. Jail guard. Mga Sa ganun. Amerika, yung mga uniforme nila, yung mga specialized, lalo yung mga SWAT, iba na. Specialized. Jail guard, police, army. Yan. Okay, basahin muna natin to message from our departed Ayun. boss, Dominic Edward Cabangon. There are people who are educated but unhappy, rich but sad, talented but depressed, pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Think good, think God, thank God. Yan po ang mga lalim words ni of Boss wisdom. Edgar, talagang Gwapo ka nga. Rejected ka naman. Rejected ka naman. Talented ka nga. Depressed ka naman. Ayun. Ayun. Ang hirap. Mahirap na sitwasyon yung gano'n. Mahirap yung ganun. Thank God. And thank God. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, ito na. Talented to. Ah, At, Talented sa- good looking at sa journalism. sa journalism. Thank God, yan. Pero well-dressed din. Well dressed din yan, pare. Ang Gregor- ating award-winning Gregory Peck? journalist. Hindi ngayon Gregory Peck yan, pare. Sharp, pare. Blue ba daw? Blue. Parang Wall Street effect. Ayan. Wall Street. Wow. Parang Wall Street effect. Mabigat. Dennis Atenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ